Nanindigan ng palasyo na ipagpatuloy ng pamalaan ang mga nasimulang pagbabago tungo sa pag-unlad ng bansa. Ito po'y sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella matapos mapanatili ng pamalang Duterte ang very good performance rating batay na rin sa survey ng social weather stations. Base pa sa survey sa Mindanao, nakakuha ng pinakamataas na performance rating ang Administrasyong Duterte na nasa positive 79 o very good. Sinabi pa ni Abella na hindi din titigil ang Pangulong Duterte sa pagtatrabaho para tuluyan ng makamtan ng bansa ang kasaganahan, kapayapaan, kaayusan at upang maging buo ang pagtitiwala ng publiko sa pamahalaan. Nakipagpulong si Foreign Affairs Secretary Alan Cayetano sa kanyang Russian counterpart na si Foreign Minister Sergei Lavrov. Dito, inihayag ng Russia ang pakikisimpatya sa nangyari sa terrorist attack sa Mindanao. Idiniin din ng Russia na handa itong tumulong sa paglaban sa terorismo at iligal na droga. Umaasa naman si Cayetano na matutuloy ang pagbisita sa Pilipinas ni Russian Prime Minister Dmitry Medvedev sa Nobyembre. Bagamat napaaga ang pagbabalik ng Pangulo sa bansa mula sa pagbisita nito sa Russia, 10 kasunduan ang pinagtibay sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Kabilang na rito ang seguridad, enerhiya at kalakalan. Nagbabalik si Roque. 10 kasunduan ang pinagtibay ng Pilipinas at Russia kaugnay pa rin ang opisyal na pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Moscow. Bago bumalik ng Pilipinas, nagkaroon na ng bilateral meeting sina Pangulong Rodrigo Duterte at Russian President Vladimir Putin. We thank His Excellency President Putin for most graciously adjusting his schedule. He flew back to Moscow and met with President Duterte. The meeting lasted for more or less an hour and a half. To describe the environment in the meeting, it was really a meeting of kindred spirits or of real brotherhood. You could feel the mutual trust and admiration. The discussions were very comprehensive. Kabilang sa mga kasunduang pinagtibay ang larangan ng seguridad, defense, energy, transportation, agriculture, trade and investment at turismo. Binigyan tuon ng dalawang lider ang paglalatag ng kahandaan laban sa banta ng terorismo kasama na ang ISIS. In fact, I think we covered everything that should have been covered in their bilateral meeting, plus other matters that came up because of the terror threats, not only in the Philippines or the threat of terrorism, but also because of the extensive experience, expertise, and knowledge in best practices of the Russian Federation in dealing with ISIS and terrorism. Napapanahon rin ang pagpapatibay ng kasunduan sa larangan ng defense cooperation. Under this agreement, we are going to expand exchanges in terms of training, in terms of seminars, and best practices between our two countries. The purpose of this agreement is to develop defense cooperation between the parties. They will exchange views and information on defense affairs, develop relations in the field of military education, including military medicine, military history, sport, and culture. Nauna nang hiniling ng Pangulo sa leader ng Russia ang pagkakaload ng soft loan para mapalakas pa ang counter-terrorism ng dalawang bansa. Gagawaan niya ng proposal ng Pilipinas at Russia sa usapin. Magkakaroon rin ng tulungan sa enerhiya kung saan malakas ang sektor na ito ng Russia. The Memorandum of Agreement between the Department of Science and Technology of the Philippines and the State Atomic Energy Corporation, otherwise known as Rosatom, on cooperation in the use of nuclear energy for peaceful purposes. The general purpose of this agreement is to develop cooperation in the area of peaceful use of atomic energy in accordance with domestic laws, rules and regulations, and of course, international agreements that govern the peaceful use of atomic energy. Ang pagkakaroon ng kasunduan ay bahagian niya ng pagpapalalim pa ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Russia. Para sa PTV News, Roque, Moscow. Inibibitaw sa usaping pangkapayapaan ang MNLF, Moro National Liberation Front na pinamumunuan ni Normie Suarez.
Ito'y sa kabila ng umiiral na batas militar sa Mindanao, bunsod na mag-atake ng Maute terrorist group sa Marawi City. At ayon sa tagapagsalita ng MNLF na si Emmanuel Fontanilla, hindi sila nababahala sa umiiral na martial law at kampante silang ginawa ito ng Pangulong Duterte para sa kapakanan ng mga mamamayan ng Mindanao. Sinabi pa ni Fontanilla na handa si MNLF Founding Chairman Nur Miswari na magipagtulungan sa pamalaan sa pagresolba ng kasalukuyang krisis sa Mindanao. Pagtitiyak ni Fontanilla, matagal nang bumitaw sa arbadong pakikibaka ang MNLF at handa silang makipag-usap sa pamalaan para sa inaasam na kapayapaan at kaayusan sa reyon, partikular na sa Sulu at Tawi-Tawi. Inibibitaw sa usaping pangkapayapaan ang MNLF, Moro National Liberation Front na pinamumunuan ni Nur Miswari. Ito'y sa kabila ng umiiral na batas militar sa Mindanao, bunsod na mag-atake ng Maute terrorist group sa Marawi City. At ayon sa tagapagsalita ng MNLF na si Emmanuel Fontanilla, hindi sila nababahala sa umiiral na martial law at kampante silang ginawa ito ng Pangulong Duterte para sa kapakanan ng mga mamamayan ng Mindanao. Sinabi pa ni Fontanilla na handa si MNLF Founding Chairman Nur Miswari na magipagtulungan sa pamalaan sa pagresolba ng kasalukuyang krisis sa Mindanao. Pagtitiyak ni Fontanilla, matagal nang bumitaw sa arbadong pakikibaka ang MNLF at handa silang makipag-usap sa pamalaan para sa inaasam na kapayapaan at kaayusan sa reyon, partikular na sa Sulu at Tawi-Tawi. President Rodrigo Duterte on Wednesday fired Dangerous Drugs Board Chairperson Benjamin Reyes for contradicting the number of drug users in the Philippines. The president fired Reyes during a media briefing after arriving from Russia. Duterte slammed the chief of the government agency for giving a supposedly wrong figure for Filipino drug users. The DDB is tasked to craft strategies and policies on drug prevention and control. And here comes a chairman, you're fired today. Get out of the service. You do not contradict your own government. If you are there, you are not, you're just a civilian member of the board. You are not the implementer of the law. A DDB survey conducted from January 1, 2015 to February 5, 2016 said there are 1.8 million drug users in the country. Duterte has been citing different numbers in his justification of his bloody anti-drug campaign. From the 3 million he often cited during the presidential campaign, the Philippine government now pegs the number of drug users at 4 million. The president said former Philippine Drug Enforcement Agency Chief Dionisio Santiago gave him the initial figure of 3 million drug users 5 years ago. He added the correct count comes from the police and PIDEA. Tiniyak ng ilang mambabatas na hindi maaabuso ang karapatang pantao sa pagdedeklara ng batas militar ni Pangulong Duterte sa Mindanao. Kasunod dito ng suspensyon ng writ of habeas corpus. Ang ulat mula kay Marita Muahe. Nananatili ang pribilehiyo ng writ of amparo pati na ang writ of habeas data sa kabila ng proklamasyon ng martial law at suspensyon ng privileges ng writ of habeas corpus. Paglilinaw ito ni Congressman Roque bilang isa sa mga safeguards na nasasaad umano sa 1987 Constitution upang masiguro na hindi maaabuso ang batas militar na nakataas ngayon sa buong Mindanao. While the declaration also suspends the privilege of the writ of habeas corpus for the same period, it is important to stress that other remedies for the protection of civil and political rights issued by the Supreme Court under the Constitution, namely the privileges of writ of amparo and the writ of habeas data, remain in place. I reiterate, only the writ of habeas corpus was suspended, the writ of amparo remains in place. Bukod sa nabanggit, ilan pa sa mga safeguards laban sa posibilidad ng abuso sa panahon ng martial law ayon kina Congressman Carlos Uybarreta at Rodel Batucabe ay ang mga sumusunod. Una, malinaw sa batas na hindi ito dapat lumagpas ng 60 araw. Sakaling nais palawigin ito ng Pangulo, kailangang payagan ito ng Kongreso. At kung hindi ito maaaring baliwalain ng Pangulo. Pangalawa, kahit na sino ay maaaring kumuwestiyon dito na kailangang aksyonan ng Korte Suprema. Mananatili ring bukas at normal ang function ng lahat ng mga korte sa buong bansa.
Pangatlo, sa kaso ng warrantless arrest, kinakailangang masampahan ng kaso ang inaresto at kung hindi ay maaaring kasuhan ang umaresto dito. Marami umanong pagkakaiba ang deklarasyon ng martial law noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa idineklarang martial law ngayon sa Mindanao. We have more than enough safeguards and parameters na kung ano man yung experience natin before regarding sa martial law. Sa tingin ko, the framers of the 1987 Constitution has put and have learned their lessons. Kaya nga po may mga parameters na ilinagay for the declaration of martial law under our present Constitution. Nilinaw naman ni Majority Leader Rodolfo Fariñas na hindi na kinakailangan pang mag-convene ang dalawang kapulungan ng Kongreso kung hindi naman ito nire-revoke ang proklamasyon at pabor sila dito. Sa Lunes ay inaasahang magko-convene ang Kamara sa isang executive session para buuin ang Committee of the Whole. Para sa PTV News, Marita Muaje. Nilinaw ng DND, Department of National Defense, ang inilabas na memorandum para sa pagpapatupad ng martial law kung saan mananatili pa rin ang tungkulin ng legislative at judiciary para pagsilbihan ng taong bayan. Pagtitiyak naman ng pambansang pulisya, mangingibabaw pa rin ang batas at pagkilala sa karapatang pantao. May report si Lala Babilonia. Pairalin muna ang pagiging Pilipino kaysa pampupolitika. Yan ang panawagan ng takapagsalita ng Philippine National Police na si Senior Superintendent Leonardo Carlos sa mga kritiko ng ipinatutupad na batas militar ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao. Wala rin anyang dapat ikatakot ang publiko sa pagdeklara ng martial law ni Duterte. Ani Carlos, malayo kasi ito sa batas militar ng diktador na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil malaki ang pagkakaiba ng 1935 at 1987 Constitution. Ako, personally, I believe that kami sa Philippine National Police, there's nothing to fear pertaining to the issuance of declaration of martial law in Mindanao. Primarily, what is the objective? What is the goal? This is for the benefit of the people of Mindanao, particularly Marawi. Nilinaw naman ang Department of National Defense sa inilabas nilang memorandum ukol sa patnubay sa pagpapatupad ng martial law na hindi masususpinde ang operasyon ng pambansang konstitusyon. Mananatili pa rin ang tungkulin ng judicial at legislative branches of government at pamumunuan pa rin ng mga ito ng mga sibilyan. Nakasaad din sa memorandum na hindi otomatikong masususpinde ang writ of habeas corpus sa pagpapatupad ng batas militar. Ang bawat operasyon ng mga otoridad gaya ng pag-aresto at pagsampa ng reklamo ay dapat naaayon sa probisyon ng revised rules of court. Pero ayon sa legal officer ng PNP na si Police Chief Inspector Jose Nahera, pwedeng ipatupad ang warrantless arrest sa kaso ng rebellion. Pero under certain circumstances, nandun pa rin po yung warrantless arrest which is enshrined under Section 5, Rule 113 of the Rules of Court. Sinabi naman ng pulisya na istrikto pa rin nilang susundin ang anti-torture law. Siniguro pa nila na mangingibabaw pa rin ang batas at ang pagkilala ng karapatang pangtao ng bawat individual. Para sa PTV News, Lala Babilonia. Para mas matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa Mindanao, mahigpit na iniinspeksyon ng Philippine Coast Guard ang mga sasakyang pandagat na pumapasok at lumalabas na mga pantalan sa Mindanao. Si Pauline Requesto sa detalye. Mas malawak na pagpapatrolya ang ipatutupad ng Philippine Coast Guard sa mga coastal areas ng Mindanao sa harap ng umiiral na martial law doon. Ayon sa tagapagsalita ng PCG na si Commander Armand Balilo, mahigpit nilang iinspeksyonin ang lahat ng mga sasakyang pandagat na papasok at lalabas ng mga pantalan. Pagka medyo suspicious, ang order ni Commodore Garcia is i-board kagad, i-detain. Pagka naman martial law, we could easily arrest without search warrant. Nakaposisyon na rin ang mga floating asset ng Coast Guard sa mga strategic na lugar sa Mindanao. Nagpadala na ang PCG ng mga Sea Marshal, K9 units at mga maritime equipment na makatutulong sa operasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police laban sa Maute Group. We have deployed at least 10 vessels already. 6 yung nando sa Zamboanga and then 4 yung nandito sa Marawi. Plano rin ng PCG na mag-deploy ng 2 karagdagang sasakyang pandagat sa Davao City at mag-pull out ng mga Coast Guard sa Luzon upang i-deploy ang mga ito sa Mindanao. Samantala, ibiniyahe na kahapon ng PCG ang mga relief goods mula sa Department of Social Welfare and Development para sa mga sibilyang naipit sa kaguluhan. 10,000 food packs galing sa DSWD
na merong mga pagkain, no? Food packs tsaka hygienic materials like soap, toothpaste, tapos meron din mga blanket tsaka mga mattress, mat, mga banig. Bukas inaasahang makakarating ang mga relief goods sa Marawi. Umapela naman si Balilo sa publiko na makipagtulungan sa mga kinauukulan at i-report kaagad ang anumang kahina-hinalang gawain at individual na posibleng may kaugnayan sa terorismo. Para sa PTV News, Pauline Recuesto.